May aga, tanan. Ngayon man nyo aga subong. Are you blessed? Amen. Salamat sa pagmanifest ni Lord. Salamat sa iyang mga ginahimo subong sa aton. Kag paghimuon pagid sa subong adlaw. Sige ako i-share subong nga aga. By the way, gili, salamat gid sa pag-join sa tanan kag sa nagatanaw kag sa magatanaw sa amon. Ako i-share subong makita sa Exodus chapter 33 verses 12 to 19. Exodus chapter 33 verses 12 to 19. Basahan ko dire. Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your way so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me, with your people, unless you go with us? What else will distinguish me from your people and your people from all the other people on the face of the earth?" And the Lord said to Moses, "I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you and I know you by name." Moses said, "Now show me your glory." Verse 19, and the Lord said, "I will cause all my goodness to pass in front of you, and I proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion." So, gintitulan ko na living in the presence of God. Pagkabuhi ang kaupod sa presensya ni Lord o pagkabuhi sa presensya ni Lord. So, let's pray. Father God, sa sumong aga, nagpasalamat kami sa sininga time. This is, again, indeed another opportunity for us nga magsimba dira sa imo, Lord God. Kagagabay pa, among tagipusoon, nakafocus dira subong sa imo, Ginoong Dios. Among tagipusoon ka pa hununa, and we are waiting for whatever things, God, nga instruct mo sa amon, ihambal mo sa amon, Ginoong Dios. Kaga nagapangabagid ako, Ginoong God, by the power of your Spirit, nga padayon ka magbukas sa tagsarang mga tagipusoon. Give us a spiritual understanding that we may understand your words today. Kag giniginigas padayon mangina nagapangabay kami nga mangin blessing, Ginoo God, subong sa amon, Ginoo. Let your will be done in our midst today. Kag padayon kag ginigas mahimaya kag mabayaw subong sa amon tunga. This all I pray in Jesus name. Amen. Bilang mga Christians, ano bala ang kinalain naton sa iba niya mga tao? Anong kinalain naton sa iba niya mga tao? May mga ara balang butang, is there something desirable in us which is absent from others? May dapat balahan mo ng iban nga ara sa aton. Pagkakita bala sa aton, do gusto nila ay gusto ko man mangin pareho sa ila, no na bala. Or pagkakita sa aton, lagyo sila. Mga laway man sila man nakapuli. Ano ba ang butang ara sa aton nga pwede i-desire sa iban nga mga tao? Nga pagkakita sa aton or kita nila, do ilabla heart ba do madraw near sa aton, do magbutong bala sa ila pakadto sa aton. Na-experience nyo na? Ako may mga tao gani. Ako dulain. Nagpungko sa plongkuan, bro. Ibang palayo sa ako. Nadukan nila sa ako. Anong ngara sa ako nga ginakaradukan man? Ano bala ang dapat i-desire, ang pwede i-desire sa iba niya mga tao sa aton once makita nila kita or nahibaluan nila ang aton nga kabuhi? What is that? Our passage today tells some of parts of the story of the Exodus. Ang itawag ng Exodus, Greek word na is Exodus, which means going out. Exodus, going out. Pagwa. Ang pagwa sang mga Israelites halin sa slavery sa Egypt. Ang mga meaning sang Exodus. So pagkatapos simba, may Exodus na kamo sa simbahan. Gwa na kamo siya, puli na kamo. So ang sang Exodus, meaning sang Exodus. So yung title sang Exodus, halin kay Sibiri ang mga Israelites sa to, aras sa slavery sang Egypt. Di ba, ginhimo sila ng mga ulipon sa Egypt. Kaya nagkato sila dito sa time ni Joseph. Tapos daloon sila dito sa promised land, sa Canaan, sa ginpromesa kay Abraham. Then, ang tawag sang ilang halin sa Egypt, pakadto sa promised land, is Exodus. O pagguwa nila halin sa Egypt. Sinsidan niya ng Exodus. Kung saan ang Exodus? Guwa. Guwa ka to. So, yung pagguwa sang mga Israelites or magawa sa Israelites. Ang nag-lead sila si Moses. Diba? Si Moses,
halin sa Egypt according man sa komisyon ni Lord, sa sugo ni Lord sa iya. Gingamit si Moses, gintunga ang Red Sea, kag naglakat sila sa malang nga duta. So, ang, kita ko sa isa ka post, kung naman guro nga nagtunga ang dagat, di ba, cellphone, selfie. Sa tuya, si may marvelous thing. Yung dagat, gintunga, tapos may lakat ka mo sa tunga. So, yung mga kung modern, guro selfie, post sa Facebook, sa Instagram, wow! Di ba? Muna subong modern, subong mo. Sa tuya ka wala pa cellphone, di ba sa selfie istorya na lang sa ila. Kang ilang ruta, halin dito sa Egypt, sa Goshen, tapos pakadto dire sa Mount Sinai, kag dito sa Canaan. So before sila nakalabot dito sa Canaan, ara sila daray sa may Mount Horeb or Mount Sinai. Dito ginhatag ang kasuguan. So amo ni sa Exodus, dira da kalabanan gid sa ilang ruta halin sa ano. Sa atong text sa chapter 33 dira sa Mount Sinai ang setting. So wala pa sila makalabot dito sa Promised Land. Sa Canaan, ara pa lang sila sa Mount Sinai. So wala pa sila makalabot dito. Kag naghatag si Lord sa ila sang instruction, God made a covenant with the people of Israel through Moses. Ang itawag nga Mosaic Covenant. So ginsugo, gintagaan sila sang kasugtanan, naghimo sang kasugtanan ang Dios kag ang tawo nga mga Israelites. Ang kasuguan ni Moses para sa mga Israelites lang. The Ten Commandments were the major laws set by God for the Israelites to obey. So pulo kasugo para sa mga Israelites nga tumanon nila. Kag mga Israelites affirm God's laws and conditions. Hambal sige, hambal nila sige tumanon namon na Ginoo. Siyempre giluwas sila mo alin sa Egypt nga daan nga mga ulipon. Hambal sang mga Israelites sige tumanon namon, gina-affirm nila ang kasaguan hambal nila okay sundo namon. When Moses went and told the people all the Lord's words and laws, they responded with one voice, everything the Lord has said we will do. Mga durungan, amen. Nag-amen sila tanan-tanan. Nag-amen tanan-tanan. Then, he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, we will do everything the Lord has said. We will obey. Mga grabe gid. Mga kagakalayo gid. Tumano naman si Lord. Tumano naman ang mga pulong ni Lord. Galing. But in just 40 days, they violated God's law. Sa 40 lang kaadlaw, nalipat na sila sa ilang promisa kay Lord. Yung mga promise mo kay Lord, yung nalimtan nyo, ay nalipat ko, siyempre kita nga tao malipaton. Sa edad na naguro, no? Sa edad sa edad na naguro. Ang number 2, disobey nila. Wala naging tuman. Ano ganun number 2? You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Bala, kamo nga mga Israelites, hindi kamo mag-ubra sa mga Diyos o mga kaangay sa mga butang sa langit, kag simbahon ninyo, kag ludhan ninyo. Sila yara ginimo nila. Sa commandment number 2 pa sa Exodus 20. Then the Lord said to Moses, tell the Israelites this, you have seen for yourselves what I have spoken to you from heaven. Do not make any gods to be alongside me. Do not make you for yourselves gods of silver or gods of gold. Hindi ka mag-ubra sa mga Diyos nga mga silver or gold nga mga Diyos sa mga sugo ni Lord. Number 2 nga sugo ni Lord. Pero mas realize ng disobey. Nagihimo nila sa tunga time, when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, kasi Moses gitawag ni Lord nga kadto ka di sa Mount Sinai, kay hatag ko si mo pulo ka sugo. Ang nakasulat gid bala sang tablet gid ba? May tablet na sadto mo. Touchscreen man. Kamot ni Lord ang sulat, di ba? Finger of God ang sulat. Naghihatag ang pulo kasugo. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, come, make us gods who will go before us. Aaron, himo ka ba isang Diyos o Diyos nga magpud sa amon? He will go before us. As for this fellow Moses, kay ini Moses nga dula 40 diyas, way sa kabalik. We don't know what has happened to him. Sino nagsaka sa may bukid dito? Tiway kabalik si Moses, sabi lang talang ni si Moses or kaya nag-fasting dito, kag nag-istorya kay Lord. Kag nagdala sang tablet of stone. Pagbalik ni Moses, ano na ginimo nila? After 40 days, the Israelites made a golden calf to represent the Lord who brought them out of Egypt. Naghimo sila, this is now the Lord. Amo yun ang Ginoo nga nagluwas sa amon. Amo na ginimo nila. Ginrepresent nila ang Diyos, ang langit, isang duta sa isa lang kakaf. Sa silang kabaka, bata nga baka bala, kay tinday nga baka. Siya mo nila sa gagin, dayaw nila
Simba nila dito. Amo na ni ang Ginoo nga nagluwas sa amon. Amo ni nagrepresent sa Ginoo nga nagluwas sa amon. Siyempre, hindi nila makita si Lord. So mga tao, gusto nila, makita sila para simbahon, di ba? To see is to believe, yung tao. Doon di ka pang muyo. Ya kung wala sa may makita mo. Pero kung may makita ka nga damo-damo, namin mga muyo. So mo to isa sa number 1 gid sa sang mga Israelites. After 40 days lang ang balema, sunod kami sa imo, pulong Lord. After 40 days, nalipat sila, naghimo sila sang Diyos. God was very angry and punished the Israelites who did not keep His covenant. Siyempre may kasuguan. Kung di ka magsunod, amo ni matabo sa inyo. The Levites did as Moses commanded, and that day about 3,000 of the people died. Tungod sa mga kasalanan sa tao, tresmel, ang mga tao na napatay sa isa lang kaadlaw. Sobra pa sa pandemic. And the Lord struck the people with the plague because of what they did with the calf Aaron had made. Kaya tungkol yung mga tigahan sang tao, nagkalamatay. Siyempre kita makastrikto si Lord sa kasuguan, sa sa covenant, sa Mosaic covenant. Gamay mo na kasala, patay ka dayon. Subong niya, bisan pila nakaliboy mo sala, buwi ka mangyapon, kagakadlaw-kadlaw ka pa. Nung salamat sa gugma ni Lord, sa grasya ni Lord, no, subong. Pero hindi natin pag-abusaran, no? Hindi na pag-abusaran ang gugma, kagaluin ni Lord subong. Sa duya, sa pagsala mo ya, batuhon ka sang bato, patay. Subong niya, sala ka, kadlaw-kadlaw ka pa, doon pa buga, damo ko babayi. Kiyadyo tayo babayi mo, wala. Tinikal pang damo babayi. Ay, damo ko ya. Kasi sino nakaagis na, wala ko kaagis na. Jutay lang. Then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people who brought up out of Egypt, who you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. Go up to the land flowing with milk and honey, kadto ka sa promised land. But I will not go with you, ba ni Lord? Sige, una na kamo sa promesa ko sa inyo, pero hindi ako mag-upod sa inyo, because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way. Mga anong stiff-neck gani? Mga tingko yan. Mga tigas inyo, ulo, kita grabing milagro ni Lord, ha? Kita gani, wala pa kita sa milagro ni Lord, gede, ganda ko, no? Atong gani, milagro subong, nag-aayo lang sa kisang ulo, pag-pray, nag-aayo mo, grabe, miracle. Sa tila, yung mga miracles nila yan, mga, di ba? Pero mga tao, tigagi dyan, tingko yan. Gabay, wala sang tingko yan sa ato, no? Tingko yan, natinggilan. Haba ni Lord, sige, lakat na kamo to sa ginpromesa ko sa inyo nga duta, pero hindi ako mag-upod sa inyo kay tiga-ulo kamo. No, tama sa. Strict to si Lord, sad nga tayo. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Kung hindi ka mag-upod sa mo, Lord, hindi kami pagpalinad eh. Hindi ka mag-upod sa mo, Lord, hindi kami pagpahalina din, hindi kami pagpakadua dito. How will anyone know that you are pleased with me and your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Ano na magiging kinalain namon nga mga katawhan nimo sang sa iban nga mga tawo nga wala man nakakilala sa imo? Manahambal mo sa sino lang kinalain naton? Pareho lang kita sa iban. Religion man gyapon. Isipon ta pilang ka religion sa kalibutan. Kung wala gani isang kinalain sa aton, di same man gyapon kita, religion man gyapon ang ara sa aton. Kung nagkakadto lang ide kung Sunday, religion man sa gihapon ang aton ginhimo. Kay pagsimba naton Sunday, pagpuli sa balay, wala sa minatabo, religion man gyapon, the same lang gyapon kita sa iban nga mga tawo nga ginasiling naton mga non-believers. Ano kinalain naton? The people of God are distinct from other people in the world because ngani, we gather people to hear us like the world does, but unlike them, we have the presence of God. Di ba? Ang mga tao nagkatipon man, kag may nagawakal man sa tunga, may nagawakal man sa tunga, may gawiri-wiri man sa tunga. May kapamati man sa mga seminars, but unlike the people of God, they have the presence of God. Ang presensya ni Lord nag-aupod. Ang mga kinalain, may presensya si Lord nag-aupod sa mga katawhan niya. We sing songs, make music, and dance in churches like the entertainment industries do. Masadya pagana sila sa aton, but unlike them, we have the presence of God. Di ba? Mga lawlaw pag ani i-compare ang aton yung worship team sa mga banda nga mga astig. Gisa laot niya ka grabe gid lang nga. Gisa mga rock and roll man na. Di ba? Expressives na katama no. Ato kita ganit hindi pita ka-express sa pagdayaw kay Lord eh. But then the presence of God is with us.
Ang muna sang kinalain naton sa mga concert sang kalibutan. Kaysa nagasaot-saot. Nagasaot-saot, makita di, kisa. But unlike them, we have the presence of God. Karang presensya nila. May kinalain naton, may presensya si Lord para sa aton. We do social services and help the needy like the charity agencies do. But unlike them, we have the presence of God. Damo sa mga tao nga binuligon, mga humanitarian acts, activities. Tapos mga mabinuligon niya mga tao, no? Kita guys, ito, dalok pa kita sa ila. Mas binuligon, para ganit sa siya. No, tato no? May mga Christians mga mas dalok pa sa mga non-believers. Nga So sa paghimo nato sa mabutang nagaupod ang presensya ni Lord. Amo nang kinalain naton. Sa ila paghimo because good works na sa aton niya upod si Lord. Sa aton niya magrado kita na may presensya ni Lord. Sa mga nagtatao ni Lord. Sa mga nagatuo kay Lord. Amen. Because without the presence of God, we are no different from the non-believers. Ang ato di pagtiripon kung wala sa presensya ni Lord, palaryo lang gyapon sa iban nga religion. So, ang kinalain nato ang presensya ni Lord, nga mabatsagan natin every time magsimba kita sa iya. Amen? Batsagan niya ang presensya ni Lord. Basta batsagan yung demonyo, tapos hindi mo batsagan ang Espiritu ni Lord. Dapat mabatsagan natin ang presensya ni Lord. Anong may imas ang presensya ni Lord? The presence of God in Abraham made him prosperous and wealthy. Wow, kapamanggaranon gali ang presensya ni Lord. Tay, gusto nyo mamanggaranon? Nakadto na ka mo kay Lord. Muna. Yung mga preachers nga muna mo, At that time, Abimelech, king of Gerar, and Phicol, the commander of his forces, said to Abraham, God is with you in everything you do. Si Abraham nagmanggaranon si Abraham. Isa lang na sa mga pamatuod nga, si Lord ko upod nimo. Pero sometimes, hindi man niya amo na sang rason lang. Amo na sang gitag nga basihan lang upod si Lord sa imo. Kung manggaranon ka dagin, bless ka ni Lord din. Isa na sa kapagpahayag nga ang presensya ni Lord ara sa imo. Kung nag-imol ka dagag na manggaranon ka sa pagtuo, then presensya ni Lord. Basta manggaranon na. Manggaranon sa kaayo. Manggaranon sa good works. Kaya Abraham niya manggaranon sa mga kasapatan, manggaranon sa mga pagkabutang. Sa pagid, the presence of God in Joshua made him strong and courageous. The Lord said to Joshua, no one will be able to stand up against you in all the days of your life. Wala sa iyo makatindog against sa imo. Sa tanan nga adlaw sang imo nga kabuhi. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Ang presensya ni Lord nagakuha nagahimo sa aton nga may mabakod kita kag may maisugon kita. Wala uya-uya, no? Wala uya-uya sa pag-share sang gospel because we are courageous. Amen? Wala uya-uya. So, because ang presensya ni Lord nag-upod sa aton, ginakuha yan ang huya. Nagiging maisog kita pag-face ang problems. The presence of God in those He loves will protect them and deliver them from fear. Amen? So, kung may makahadlok, kita dira, ginakuha ni Lord once we are in the presence of God. Kung may mga kagamos mo utok, once you are in the presence of God, ginakuha ni Lord. Sakto no? Kung may problema sa balay, gamo-gamo utok, siyempre wala ka pangamuyo, wala ka devotional na, ang yawa man, nagsulod man sa ilang kabuhi sa mga Christians, sang wala gani sa ka-devotional, siyempre, presence ni Lord, medyo layo. Sige mo na medyo gamo ang kabuhi. But when the moment na nagpalapit ka sa presensya ni Lord, ginakuha naman ang mga anxiety sa imong mga problems, kitagaan niya ka, sang rest kag peace. Amen? Because of the presence of God. Nalipay mga kumari ka mo, de? Kasi wala kong kusmod ka wala na. Gabay pa nalipay kita because we experience the presence of God here. Kaya presensya ni Lord naghatag sang kalipay sa aton. Naghimo. Nagpasalamat kita ako kagapon sa mga pinangabudlay din kagabi. Ako marami sila man. Gabay pa may kalipay sila sa ilang ginhimo. I appreciate ko gid ang mga ginhimo. Kito na may pang floor wax sa kwarto, may gapanin sa bintana. Oh, ay ba, totoo. Nakon ba? Nalipay gid ako. Kagabay pa may kalipay makamo kay nabasa gid yung presensya ni Lord sa inyong mga ginahimo. Sa God wants His people to remain in His presence. Amen. Gusto kita magpabilin sa presensya kay nga man the moment ka magpalay kita sa presensya ni Lord, ay hindi kita pag-apinan sa nyawa. We might have blessings and might receive God's promises without God's presence. Tuna, sometimes may mga pagpakamaayo kita na receive nato ng mga blessings ni Lord, kag ang mga promise ni Lord, pero wala ang presensya ni Lord sa aton.
Pwede na sa gali. Kadto naton sa kagina. Then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go to the land I promised. Kadto ka mo to sa ginpromisa ko sa inyo. Possess the promised land, ba ni Lord? But go up to the land flowing with milk and honey. But I will not go with you. Kuha dito mga pagpakamayo, gin-prepare ko sa inyo, pero hindi na ako magupod sa inyo. Sometimes, mga batsagan natin ng mga pagpakamaayon ni Lord. Kaya because gani simpre do katiga na gito. Sige, hatag na lang, gin-promesa yan na si imo mo. Pero wala gali si Lord nag-upod na sa aton. So dapat gali, presence of God, mangin pabiling kita. But all these things will just be waste. Because only in the presence of God will true joy and satisfaction can be experienced. Dama ka man kwarta. Of course, pagpakamayon ni Lord ang kwarta, di ba? Blessing na ni Lord. Pero kung wala nag-upod ang presensya ni Lord sa imo, wala kagyapon sang satisfaction. Kag sanghan si imo brother, dumay gina pangita kagyapon nga hindi mo makita. Because you are outside the presence of God. Pero kung nara ka sa presensya ni Lord, bisan wala ka lang obra, wala ka trabaho, sadya magyapon man. Satisfied ka magyapon man. Hindi ka kaong ka magyapon na. Saan wala na ko obra, pero malipay ako ya. Saan wala daw obra? Satisfied ka mo. Gabay pa ang satisfaction araw sa iyong tagipusoon because you are in the presence of God. Amen. So baka yung obra kay Lord eh. God bless sa inyo eh. That is why Moses replied to the Lord, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Lord, kung hindi ka magupod, kung hindi magupod ang presensya ni mo sa amon, Lord, hindi kami di pagpahalina dire. Si mabilin si Lord sa mountain eh, dito sa Maila Place, sige tipunan nila. Sige, lakat ka mo to, hindi na ako magupod sa inyo. Hindi, Lord, hindi kami magalinday kung hindi ka magupod sa amon. Kaya because naintindihan ni Moses nga, kung wala ang presensya ni Lord, kaluluoy sila sa ila. Kabuhi. Kung galing sa mga sin and disobedience, mga tao nagapalayo sa presensya ni Lord. Di ba? Ano man ang makapalayo sa aton sa presensya ni Lord? Ang sala ng ara sa aton, di ba? Go out to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are stiff-necked people, and that I might destroy you on the way. Tiga na gid ka mo, siyempre mga tao bilang sometimes, siyempre na-experiencehan ta man na, kada isa guro sa aton, nagatiga sometimes sa aton heart, nga ginasaway ka na ni Lord, o nakabati ka na sa pagsaway, pero doon na akig ka pagsawayon ka. Siyempre nga tiga mo tagipusoon, wala nag-upod ang presensya ni Lord. Dasig, ay, dumidugay pa ni ba? Do not just settle on God's blessings. Instead, desire for God's presence. Hindi kita mag-settle lang sa mga pagpakamaayong mga bato natin. The reason why we are here is not, di ba, makabaton sa mga pagpakamaayo, pag mo sa dra, may bugas kang dala, bit-bit, di ba? Hindi na sa aton nga rason, di ba? Kaya may mga tao, umano ka to simbahan, pag buli mo, may bugas kang dala, nang bala. Hindi man niya pagpakamaayo yung mga material na ginalagas natin, di? Sakto? Ang ginalagas natin ay presensya ni Lord because naintindihan natin ang presensya ni Lord nag-refresh sa aton ng soul. Nag-refresh sa mga kakapoy, kinapuha yung mga kakapoy ngara sa aton. Amen? Gabay pa. God wants us to desire for more of His presence like Moses who asked the Lord saying, teach me your way so I may know you and continue to find favor with you. Because God is si Lord, hindi sa matungkad, kita nga mga tao nga limitado atong pag-intindi, padayon kita nag-usisa kag nagakilala pag isaya. The more you know the Lord, the more ma-experiensyahan nimo ang mga pagpakamaayon ni Lord. The more nga ma-experiensyahan nimo pagpakamaayon ni Lord, the more nga maghandom ka pagid sang more pagid nga halin sa iya. Sa isa Christians, isa Christian nagagrow wala nagapabilin nga bonsai. Taktoin man no? Ang bonsai gani no? Supposedly ang bonsai madako na sa galing kitungod gin bonsai siya, gin butang sa pot. Ay, nagdako. Sometimes yung mga Christians nga muna, nagdugay na sa paging Kristohanon, bonsai gyapon, wala gyapon bunga. Tani Lord, may bunga kami from Lord ba? So, ando mong tagig nga mag-grow kita. Know the Lord more and more. Basa permi Bible, pangamuyo permi, kaya dala kapag mag-grow sa aton Christian faith, sa inyong Christian faith. Sa pagtuo mo kay Lord, kilalahon kapag makilala mo pag Lord. The presence of God gives confidence to His people. In the Old Testament, God revealed His glory through different visible manifestations. Makita gidya, sometimes clouds, sometimes fire. Like the Israelites, sa tunga times na nag-saral sa ila Exodus, kung adlaw, the presence of God during the day, kangay isang pillar of cloud. Ang sa nag-upod sa ila, kung maglutaw na kung maghulag na ganyan cloud na sa,
Ang mga Israelites, amat-amat na napanghimos sa ilang magamit. Kasi malakat na nasa ang cloud. Kagamo na ila sundon. That represented the presence of God. Ang cloud nga nasa. Tapos sa gabi naman, kung gabi naman, the pillar of fire. Kalayo naman, nga mo naghatag sang kasanag sa ila. Grabe no, sad doon, no? Kita gid nila yung visible gyud nga manifestation gyud sang gahom ni Lord, kay presensya ni Lord. Pero nga tigagapon sila no, kadlukan na guro kon kita di. Basta ganato ng presensya ni Lord nga gamay-gamay pala ganito. Maluhod ka na gani no, minuso ka Lord, hindi na ko magliwat. Sila sa to grabe, kakapatay pa sila yung magpasaway sa ila. Pero nga aga pasaway pagyapon sila because ang mga tao gani, mga maluya, dasig, matintar, malipaton ng tao. So the presence of God during the night, sa ganyan, ang manifestation. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night gave the Israelites confidence of God's abiding presence. So, mo to gani. Hambal ni Moses, hambal ni Lord sa to. Hambal niya, pabilin ko din yung presensya ko. Tapos, lakat ka mo to sa land flowing with milk and honey. Kag, anghel ko lang ipupod ko sa inyo. Naman hambal niya kay Moses. Hindi kami, Lord, maghalin kung hindi ka mupod sa amon. But Moses did not want to settle for what he had found in the presence of God. Mga pagpakamaayo, kag mga confidence, kag mga makita niya. He again asked for more. Si Moses, nakita na niya ang presensya ni Lord. Grabe nga, gahom ni Lord. Namit siya na si Lord gani eh. Ay wala pagali before, wala pa ni sa kamit kay Lord sininga time. Nagpagin, Lord, I ask for more. Ambalya. Then Moses said, show me your glory. Pagid. Now, Lord, pakita pag-isa ako ng imo himaya. Kaya bala, aran ng presensya ko, aran ng pillar of cloud, pillar of fire. Kapangayo kapag isang glory pagid nakon. Because nga kay Moses, because close sa kay Lord, gusto pagid makilala pagid si Lord. Ang mga tao totoo, di ba? Ang mga tao nga may tutuod nga relasyon kay Lord, wala nagauntat sa kung ano lang iya nabalaan. Nagabasa pagid sa Biblia, nagapamati pagid kag nagatuon pagid about kay Lord. Kaya gusto niya makilala pagid si Lord. Like Moses, kinaya ng power and presence of God, pero wala sa nagpabilin nga mo lang gusto pagid, Lord, show me your glory. Pagid Lord, pakita pagid sa ako ni mo himaya. In answer to Moses' request, God expresses glory in simple revelation of His nature. Paano ipakilala ni Lord ang iya kaugalingon? The Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. Kaayon niya. And I will proclaim my name. Name niya. The Lord, in your presence, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. That is the glory of God. Ang iya nature nga ginareveal sa aton. The more you come to know the Lord, the more gina-change siya pagid ang imo nga nature. Kaya man kita mo yan, ay, kung ka sa presensya ni Lord, makita mo iya glory. Basta gani mo, the Lord is compassionate. Di ba? Mapinalanggaon si Lord. Kag ang ikaw nag-aamat-amat ka man nga pinalanggaon. Tatoy man, ang mga Christians nga nagadugay na, kag nag-grow pag sila pagtuo, kumbaga ang nature ni Lord, yun na impart sa aton. Basta nagabago ang isa katawo ko nagapadayon kay Lord. Kamati, ang pastor yung dugay na wala gyapon nagbago. Wala guro nila makita ay si Lord mut lang. Kung may yapon batasan niya, nagbago, didugay na. Biblia na, gano'n na. Guba-guba na nakaginabasa, pero may wala mong gyapon gabago, pastor, how? Ano pala? Mut sila ay. Siyempre ang growth nga daan niya. Abay kadla mo. Hindi siya mo sila ay. Kaya mangutod na si Lord ay. Kaya Lord na mag-Lord daw. Pero tutuod, tawong ngara sa presensya ni Lord. Kada nakakita sa himaya ni Lord, kag naga-desire gid itagi pusoon makilala si Lord, nagabago gid. Amat-amat tong gid Lord, i-change siya gid ang aton nga ways. And Jesus is the full revelation of God's glory. Ato nga tayo ginhandom ni Moses. John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory, ang himaya agit pangayo ni Moses, as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them on a high mountain, led them up on a high mountain by themselves. He was transfigured before them. Nag-change siya nga anyo, nga tsura. His face shone like the sun. Ang iyang guya, nagsan, nagkaangay sang adlaw. And his clothes became as white as the light. So silaw, iyang bayo. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Napakita si Moses and si Elijah kay Jesus Christ sa tungatain. This means simply that all the glory revealed to Moses is embodied in God's Son.
Ang himaya nga gipakita ni Lord sa to sa kay Moses ara na kay Jesus Christ. Ginsuklob na ni Jesus Christ asa. For in Christ Jesus dwells all the fullness of Godhead bodily. So ang tanan-tanan nga ginpangayo ni Moses sa mga time ginpahayag sa kay Jesus Christ. Ginsuklob na ni Jesus Christ. Pasalamat kita gani kay may relasyon kita kay Lord. Kay mga ginahandom sa mga tao sa doan ay wala pa nila makita. Nakita na sa nagpahayag ng Jesus Christ because He is the representation of God. Full representative of God. So hindi kita maghihisa sa kay Moses sa ila to. Ang ila to nakita ya, shadow pa lang to actually. Ara subong ginapakita ni Lord ang himaya gid nga tutuod sa aton. The continual pursuit of God's presence will lead into a revelation of God's glory. According kay Pastor David Wilkerson. Kung padayon ka nagapangita sa presensya ni Lord, makita mo man ang himaya ni Kristo. Padayon mo makita ang iyang nature pagid may pinalanggaon to bala, maluluyon. Wala siga judge, mamo na bala. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. We are changed from glory to glory. Samtang nagapadayon ikaw sa presensya ni Lord, kag makita nimong himay ni Lord, amat-amat nga gina-change siya ang aton nga kaugalingon. Kag dira makita ang glory ni Lord, nakita nimo kag ara ka sa presensya ni Lord. Ang tutuod nga Christian, nga may relasyon kay Lord, kag may, of course, may tagbalang nakita ang himay ni Lord, naga-transform every day. Every day, gid? Pwede every week lang? Basta, always ta, binabago mo ako araw-araw. Bala niya kanta, binabago mo ako araw-araw. Bala niya na, binabago mo ako everyday, Lord. Isipon tala mga batasan. Tandaan niyo mga batasan yung sadto anay, yung doon di bala makaon bala mga batasan. Kaya i-compare subong, yun namin, no? Dako lagi bago galit ni Lord. Bisan ganing guro, idoon niya magkaon. Batasan ni brother sadto. Pero subong nga gin-change si Lord. Because you are in the presence of God. Kaya kita na mo himaya kag gina-change ikaw ni Lord. Amat-amat kag gina-change. Kag makita sang iban nga tawo ay kaupo dya si Lord. Di ba? Kaupo dya si Lord. Because we are changed. As the glory of God. Darambot silingon nga presensya ni Lord nga upod sa aton. Sa dire sa Buyuan Church, kung wala gani yung presensya, kung wala ba sa mga pagbago ba lang kita dire, masirin sa palibot naton kag mga neighbors naton sa inyong mga balay. Ba, presensya. Presensya. Bayaw-bayaw ka da karon ano tay bago ka mo. Tay basi wala da presensya ni Lord. Muna bala. Sa magibi-ibi pa kita di. Mo grabe naman si pastor din, no pastor. Pero bisa magibi-ibi pa kita di kun wala sang ma-changes sa aton. Hindi ma-convince ang ibang nga tawo nga presensya ni Lord ari sa aton. No? Taktoy na no? Bisa na anhon ta pa tutuod. Kasyagit sa pagdayaw kay Lord. Masiling ka, Lord, and blessed. Are you blessed? Yes, I'm blessed in the presence of God. After the pagpuli mo umanggyapon, na imo ba? Wala. Hindi makonbinsi ang ibang nga tao nga halin ka sa presensya ni Lord. Hindi makonbinsi ang ibang nga mga tao nga nakamit ka kay Lord. Namit mo si Lord. Sige ni. Amen? Gabay na. Namin, Lord, magawa kami, Lord, para tutuod mo kami Christian, Lord. Pagwa man kami Lord ay para daw makita man ba si mga taong Kristohanong igami kag tutuod kami nga may relasyon dira sa imo. Kung useless na nga useless na ni. Puli na kita ko. Exodus na di karon. Exodus na kita kung wala manggali puro sa pagtipon ta di kag wala manggali sa mga butang nga nagabago sa kabuhi naton. Tatay ba no? Hindi na tutuod aton gusto ni Lord sa aton mag-change kita. Makita aton ang glory ni Kristo. Ang mercy niya, compassion naton sa iba niya mga tao. Kita ka maluluyon kita. Hindi kita dalok. Hindi kita mga tikalon. Hindi kita mga bugalon. Amen? Kabay pa. Last. To experience God's presence, we have to seek Him in His words and develop intimacy with Jesus in prayer. Remember that. With this, we will be transformed into the image of Christ, who is the glory of God, which is far more important than anything in this world. Amen. Ang nakuha natin, far more important than riches, than fame, than glory in the world, than the world itself. Christ,
Di ba? Madula lang yung iban, hindi lang si Lord sa kabuhi natin. Di ba? Madula lang siya. Madula lang siya sa kabuhi ko, basta si Lord hindi ko siya madula. Balikan niya man ako, hindi ko magbala sa da. Basta kay Lord ako yan. Tumanong kaya kabuto ni Lord. Balikan niya man ako. Kung siya man lang sa vlog, bayaan ko siya. Because si Lord, Jesus Christ, ang pinaka-importante sa kabuhi na ako. Kung ginatintarya ko, palayo niya ko kay Lord, ay, sorry. Hindi ka mapabili in the presence of God. Because the presence of God is not there. It is here. Amen? Gabay pa. So, gabay pa ang desire, one desire sa aton heart is that to give God the glory, kag dayaw natin siya. Kag may kalipay kita sa pagtiripon, always. Batsa ka natin ang presensya ni Lord. Amen? Remember the presence of God, aton nga handumon, kag glory, Lord, nga mag-change sa aton. Atin do kita. Kantaon-taang one desire. Ma-start kita sa bridge, the one thing I asked. Father God, we come before your presence today. Kag salamat, Lord God, sa imong pag-upod gid sa amon ginang Dios. Salamat kay wala mga may ginapatong bayaan o kung ginabayaan mga ginang Dios. We are here today, Lord God, to experience your presence. And our one desire is that to honor you, Lord. Yes, Lord. We want to be with you always, God. Gani buligi kami ginang Dios. Magpabilin dira sa imong presensya. We ask God for your strength. We ask God for your spirit nga magtudlo sa amon, Lord. Magtudlo sa amon, Lord God. Help us, Lord. Praise. This is the one thing I ask. The one thing I ask is to be with The one thing. you. The one thing I ask is to be with you. This is the one thing I ask, Lord. The one thing, the one thing I ask is to be with you. The one thing, This is my cry. my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Say once again, the one thing I ask. The one thing. The one thing I ask is to be with you. The one thing, the one thing, the one thing, the one thing I ask is to be with you. The one thing, the one thing, the one thing I ask is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you,
is to be with you. This is my cry. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. Lord, what we ask, Father God, is that you'll be with us always, Lord. We ask, Lord God, that you will be with us always, Lord. Intindihan naman, Father God, nga kung wala ka, Lord God, we are nothing. Wala kami sa mahimo, Lord God, kung wala ka sa kabuhi naman. We can have experience, Lord God, sang madamo gindias nga kagamo. Madamo nga problema, Father God. We have many anxieties, Lord. May mabutang, Father God, nga nag-trouble sa amon ginang Diyos. And without your presence, Lord God, without you sa amon ginang kabuhi, Lord God, mabudayan kami ginang Diyos. We'll be struggling, Lord God, very, Lord God, hard, Lord. Ang kabuhi sa niyang kalibutan, Lord God, no budlay. Kaya nagapangabay kami sa imo, ginang Diyos. Tudluwi kami, Lord. Buligi kami, Father God. Also, God, we ask, God, that you will change us, Lord God, as we experience your presence sa tagsaraman kinabuhi, Ginoo. Pagbuha, Ginoo, sa tagsaraman yung kaugalingon, Lord God. Buligi kami, Lord. At pagmayaan naman, Ginoo, sa mga butangan, nagasablag sa amon, Ginoo, Lord God, that we can experience the fullness of your glory, Lord God, the fullness of your blessings, Lord. We are asking, Father God, your Spirit to be with us always. Give you praise, Lord. We give you praise, Lord. He is alone. We give you praise, Lord. Jesus. Within us, Lord God, a desire to know you more, Lord. Jesus. Within us, Lord God, a desire to know you more. We want to see your glory. We want to see your glory. We want to see your glory. Help us to see you. 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 Help us to see you, always, Lord. Change us, Lord, always. Thank you, God. Salamat, Ginang Diyos. All the praises, Lord. All the adorations. The honor. And thanksgiving, God. For the kingdom is to you alone, Lord God. Forever and ever. This all I pray in Jesus' name. Amen. Amen.